Mga anak mo rin, panapasin mo rin sa kalsada yan. Kinabukasan daw niya, talagang may... Hindi ka pabor. Bakit po hindi kayo pabor kay Chavit Singson? Magkagulo lang. Baka magkagulo. Ayan, sa mga estudyante, sasama kayo sa rally kung sasakali. Sama kami, pero hindi kami makikipag-riot doon. Wala. Teka muna, hindi ba double blade si Chavit? Flowers. Flowers. At saka si BBM, dapat mag-step down na. Dahil hindi naman natin sasabihin perfecto yung ibang nagdaang administrasyon. Pero sobra corruption natin dito. Pati si Recto mag-step down na. Gusto niya, dagdagan na naman ang bat. Okay po ba sa inyo yun? Ang papalit ay si BP Sara? Si Chavit talagang alisto rin itong... sa akin, hindi okay yun. Anong gusto mong parusa dun sa talagang mapapatunayan na kurakot? Kapunin o kinabukasan daw ng mga bata ang nakasalalay. Pabor ka ba doon sa panawagan niya? Hindi. Hindi ako pabor. Bakit? Sana yung sinabi po ni Cara David magkatotoo. Parang natatandaan ko po yun. Lahat ng kurap mamatay na. Yes. Diyos ko natin yan. Yung kagustuhan ng isang cabinet member niya, Finance Secretary, Pistelra Recto? Oo. Ano po masasabi mo sa kanya? Siya mag-resign. He's not a good economic advisor. Kasi kung good economic advisor ka at ang puso mo nasa taong bayan, hindi mo gagawin yon. So there are other solutions, hindi para itaas ang tax. Tama It po. is not the Ayan po, solution. Secretary Recto, sana po mapanood nitong... Bawasan ang sahod nilang milyon-milyon. That's video na... Confidential fund, bawasan nila. Everything should be deducted. Yung pong... Ito kuya kasi yung panawagan ni Chavit Singson sa kay PBBM na mag-step down siya. Pangalawang panawagan niya sa mga estudyante na lumabas. Okay, mag-rally, mag-ingay. Tapos ang pangatlong panawagan niya, sumuporta ang militar. Ika nga sundalo. Kasi kinabukasan ng kabataan ang kanyang naiisip. Ngayon, sa panawagan niyang yan, tatlong panawagan niyang yan, magsusuporta ka ba sa panawagan niyang yan o hindi? Suportado mo ba yan? Kung pwede, baka pwedeng suportahan kasi sa nangyayaring korupsyon sa atin, wala na talagang pag-asa itong Pilipinas. Ayun. Pag napalas si BBM, gaganda ang Pilipinas o... Hindi. Tignan lang, kung sino mauupong presidente, baka sakali. Baka sakali. Susuporta ka kay Chavit? Sa panawagan niya? Pwede. Pwede. Okay. Kuya, thank you ha. Thank you po, kuya. Ito naman si ate. So ate, yung suporta ka rin ba kay Chavit? Susuporta ka kay Chavit Singson? Hindi po. Hindi po, sa panawagan niya. Bakit naman hindi? Oo po, yan yung karapat dapat. Oo. Yung siyempre, alam na. Pero ayaw mo yung panawagan niya? Ayoko po. Okay, sige. Okay. Ito ate. Kuya, nabigyan na kita nito Okay, thank you ha. Kuya, dito kami, diretso kami. So sakasakala nag-step down si PBM, sino gusto mo? Ate, okay lang bang tanungin? Ang ganda. Ano po? Okay lang pong tanungin. Ano po yun? Nag-vlog po kami. Kayo kasi yung mga may boses eh. Okay lang ate. Ito muna tatanungin namin si ating isa. Okay. At meron dadaan mga ate rin. Okay. Sensya na po. Medyo masikip. Ano lang? Yung mga premier, hinahanap lang namin. Ha? Ate, kilala niyo po ba si Chavit Singson? Ayaw po. Kailan lang may PBA no Sabado. Okay, si Chavit Singson po ay former governor ng Ilocos, Narbacan Ngayon po meron siyang panawagan sa gobyerno natin kay PBBM na mag-step down. Yan po yung unang panawagan niya dahil sa malawakang korupsyon. Pangalawang panawagan niya, mag-ingay ang mga kabataan, mga estudyante dahil itong panawagan niya ay para sa mga estudyante kinabukasan. Pangatlong panawagan niya ay bumaliktad ang military. Pabor ka po ba dyan? Yun ang pinakatanong namin sa panawagan niyang yun. Mga anak mo rin, panapasin mo rin sa kalsada yan. Kinabukasan daw niya, talagang may... Hindi ka pabor. Bakit po hindi kayo pabor kay Chavit Singson? Magkagulo lang. Baka magkagulo. Okay. Ikaw ba naniniwala ka mga bata talagang may kinabang dyan? Tingin mo? Wala po. Hindi rin pa. Hindi ka naniniwala na kinabukasan mga bata ang dyan, ang nakasalang. Ang kinabukasan ni Chavit? Tingin mo? Kinabukasan ni Chavit o yung mga bata? Siyempre mga bata, matanda na si Chavit. Okay. Kung mag-step down, may pakinabang kayo mga bata dyan? Tingin mo?
Mare. Maaari. Pero ayaw niya mangyari. Pero ayaw niya. Hindi mo suportado? Sige. Ay, hindi suportado niya. Hindi niya suportado pero naniniwala siya na mga kabataan ng ano. Ikaw ate, ang ganda po ng iyong bangs. Opo. Ate, para Tago nga ako eh. Ha? Kasi nagtatago po ako. Nagtatago ka po. Maganda nga po, palambing lang po. Palambing kami. Oo. Ano kaya? Ano ka dyan? Suporta ka ba sa panawagan ni Manong Sabi? Unang panawagan po niya, mag-step down ng Pangulo si PBBM. Pangalawang panawagan niya, mag-ingay ang mga estudyante lumabas, mag-rally. Pangatlong panawagan niya, bumaliktad ang military at huwag sumuporta kay PBBM para mabago yung administrasyon natin dahil laganap na daw po ang ating korupsyon sa ating bansa. Sobra-sobra daw lalo na sa Flood Control Ghost Project. Pwede rin naman. Oo. Kung kayo po ba may anak na estudyante, papayagan niyo po bang lumabas para mag-rally? Papayagan mo. Hindi ko nga. Kung halimbawa, kung meron ka namang asawa o kaya kamag-anak na military. Halimbawa lang po, babaliktad. Oh. Hindi na susuporta kay PBBM. Oo, papayag din kayo. Halimbawa lang yan. Opinion mo lang kailangan dito. Oo. Hindi ko rin alam eh. Hindi mo rin alam. Oo. So pero dun sa panawagan niya na tatlong panawagan niya para sa kinabukasan ng kabataan ay pabor kayo doon. Mag-step down na si PBBM, sabi ni Chagit eh. Oh, kung sakali mag-step down si PBBM, sino yung napipisil mo? Yung nasa isip mo na papalit sa kanya? Halimbawa lang, nangyari ang panawagan ni Chavit Singson. Oh. Kasi nanalo yan kay Erap, di ba naalala mo? Okay. Nanalo kay Chavit din yun. Pinalaya si Erap. Pwede din si Sara. Pwede din si Sara dahil siyang Vice President. Pabor kayo na siyang pumalit. Pwede din. Pwede din. Okay. So, at si ate, ang sagot niya pwede din. Oh. Hindi niya talagang gusto ko yan. Di ba? Ang sabi niya pwede din. Pero kumbaga sa mag-e-eksperimento tayo, Yan po ang aking calling card ha. Para po mapanood mo yung video natin. Isi-search mo sa YouTube. Yan pong kasamahan ko sila Swerte TV. Ate, pasensya ka na sa attire namin ha. Meron kaming kabayo. Iniwan namin dun sa munisipyo. Kaya ang ganda na attire niyo. Oo nga, may kulungan po dun. Ate, thank you. mga doktor kami, no? Nakabatuloy kami. Doktor kami ng college. Ito mga estudyante. Tama. Ito na mga estudyante. Okay. Ito, tabi muna, tabi. Okay, ito, kilala niyo si Chavit Singson? Hindi po eh. Yung former governor ng Narbacan na Ilocos. Ay, yung may barya yata na ginto. Yun. May panawagan siya, mag-step down si PBBM. Pangalawang panawagan niya sa inyong mga estudyante, lumabas kayo para mag-rally. Tapos pangatlong panawagan niya, bumaliktad ang military para sa kapakanan ng mga kabataan dahil laganap ang korupsyon natin ngayon. Pabor ba kayo dyan o hindi? Pabor. Ikaw? Pabor ako. Ikaw? Talaga. Bakit naman? Mag-rally kayo. Wala naman nangyari sa Pilipinas. Mag-rally kayo siya, no? November yata, may rally. Sama kayo. November November. Sabak na ako. Basta mabalik tayo. Basta yung baril ko? Ayan. Sa mga estudyante, kasama kayo sa rally kung sasakali. Oo. Sama kami, pero hindi kami makikipag-riot doon. Walang riot na mangyayari. So, final question. Pabor kayo sa panawagan ni Chavit? Pabor? Okay. Sige, okay. Ito, may premyo kayo. Shout out po. Ito. Calling card. Hindi, calling card. Kala ko 1,000 na. Hindi, saka na lang. Wala pang sahod eh. Okay. Thank you. Ikaw ate, okay lang ba? Tanungin ka. Kanino ka po? Ay, si Chavit Singson, kilala mo? Chavit Singson. Ngayon, meron siyang panawagan. Ang sabi niya, mag-step down si PBBM. Ibig sabihin, mag-resign. Pangalawang panawagan niya, lumabas sa mga estudyante at mag-rally. Pangatlong panawagan niya, bumaliktad ang military para sa kapakanan ng mga kabataan. Suportado kayo dyan? Suportado mo yung panawagan ni Chavit o hindi? Parang hirap ba? Ginagawa niya yan dahil laganap daw ang korupsyon ngayon. Ngayon, pabor ka dyan o hindi? Pabor ka sa panawagan ni Chavit? Bakit naman? Bakit? Yung binabayad mo, may tax, kinukurakot lang ng mga mga buhaya, oo. Mag-alahirap. Pabor ka? Tatanggal si PBBM. Okay, sige. Ito ang premium ate ha, Pabor ka ha, Panoorin mo yung panoorin mo ang video mo sa aming YouTube channel. Ito, dito tayo kay ate. Si ate, talagang Ate, ulitin namin yung tanong. Yes. Okay. Si Chavit Singson ay former governor ng Narbacan, Ilocos Sur, Yes. Okay. Ano pong Ano pong Ilocos governor yan. talaga. Ano pong probinsya ni ate? Mukhang Ilocana.
Kapampangan. Kapampangan, okay. Ay, no, pero Manilenya. Manilenya. I do not speak Kapampangan. Hindi kami tinuro. English, you're speaking, alright? Pero hindi ako tinuruan kasi ng father ko, Panggenyo yun. Okay, ate, ulitin natin. Si Chavit Singson nagmumungkahi at saka nag-aamuki sa atin mga kababayan, ano? Teka muna, hindi ba double blade si Chavit? Dati po, ang sinuportahan niya si PBBM, kaya lang nung humina, kasi ang sinabi niya nung una, nung daw nanalo, inichipuera na siya. Pero matindi ang suportang ginawa niya nung nangangampanya. Yes. Milyonaryo si Chavit. Oo. Ngayon, ito ang panawagan niya, mag-step down ng Pangulo. Pangalawa, lumabas sa mga estudyante para mag-rally dahil ito ay para sa kanila. Ngayon, bumaliktad ang military. Lalong-lalo na yung AFP. Pabor ka po dyan sa panawagan. Bumaliktad na ba o babaliktad pa lang? Ay, hindi po namin, panawagan pa lang. Oo. Ngayon, kung sumunod sila, ay nasa sa kanila po yun. Ang tanong namin sa iyo, pabor ka ba dun sa panawagan? Of course, basta peace rally para ba nung EDSA nung araw. Okay, peace rally. Yung EDSA people... gun, flowers. Flowers, At saka si BBM, dapat mag-step down na. Dahil hindi naman natin sasabihin perfecto yung ibang nagdaang administrasyon. Pero sobra corruption natin dito. Pati si Recto mag-step down na. Gusto niya, dagdagan na naman ang bat. Buisit siya. Pero ate, kung mag-step down si PBBM, mapapalit dyan natin si... Mag-election uli. Snap election. Automatic po kasi yan eh. Kung sino ang BP, yun ang papalit. Parang si Gloria, di ba pinatalsik ni Chavit? Si Erap. Oo, si Sara papalit. Si Chavit. Yung ba ang nasa constitution natin? Yun po nasa constitution. Pero ini-explain lang po namin kasi nung napatalsik si Erap, ang pumalit si Gloria. So ganun po ang mangyayari niyan sa ngayon. Okay po ba sa inyo yun na ang papalit ay si BP Sara? Si Chavit talagang alisto rin itong sa akin, hindi okay yun. Pero kung di naman pwede magkaroon ng snap election, wala tayong magagawa kung sino yung nasa ano natin, bylaws natin. So mag-e-experiment na naman tayo ulit? Yes. Okay, sige. Pero pabor ako roon sa ano, pero walang kaguluhan. Walang kaguluhan, okay. Ito ate, ang premyo ano? Basta kung sinong presidente ulit yung sunod, mag-arali na naman YouTube po yan sa YouTube. Kasi kailangan di tayo tumigil ng pagrarally, yung lalo na yung corruption. Parang nililis na naman. Kaya sabi nga nila sa rally. Yun ang ganun eh. Pero kami pabor doon kasi para may content kami. Di ba bro, doon sa rally kumakanta sila, ikulong na yan. Ikulong na yan. Kaya mo sila, basta kami may content na ano, lalong-lalo na po yung ate yung flood control ghost project, di ba? Putang inang yan, simula nung ginawa yung sa ano namin, tabing ilog. Hindi binabaha yung loob ng bahay namin. Buti nga ngayon, iniwanan nila, binugbog yata yung mga gumagawa sa aming barangay. No comment po kami kung nagbugbugan. Paano pa naman yung ilog, imbis na umagos, sinarangan nila Asus Maria, para lang makakita ng pera siyempre. Yun pala, yung epekto nun ay sa mamamayan. Yun na nga, kaya yung iba, mga hindi nagbabasa ng ano ngayon, hindi nila nalalaman yung ba't na itataas yung mga perang ninakaw galing sa atin lahat. Alam mo ate, sa totoo lang talaga si Recto, maganda yung mga pananaw niya pero grabe ang epekto sa mamamayan. Kaya dapat elitista yan. Sa tingin niyo po ba si Recto dapat palitan na rin ano? Lagi siyang kinukuha eh. Alam mo, siya pinang-secretary natin. Nung panahon ni Matandang Marcos, ang pinang-secretary si Berata. Napakagaling si Cesar Berata. Dahil meron ako, pero may porsyento rin. Lahat naman ng mga presidente. Pero hindi masyadong ano. Pero ginagawa muna yung dapat gawin bago nila kunin. Bago magpo-porsyento. Lahat naman yan ganyan Ate, thank you very much ha. Kahit ako rin magpresidente, ganoon yung gagawin ko Yes, kahit sa karaniwan. Korta na yun Baka nandyan sa content. Pero huwag naman garap po. Sobrang garapal. Tapos didisplay pa nila yung bahay, eroplano, helicopter. Ano na ba nangyari kay Atayde? Dinimanda na po sila. Pero nag-resign siya. Kailan may masam. Pero ang sabi ni Silvio Sanchez, susuli daw yung pera. Basta tigilan daw sila. Tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Ate, thank you. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Ate, thank you. Nagkwentuhan tayo. Salamat. Ay, kung may tiwala ate. PBBM, BP Sara. Sara, okay. Ate, thank you ha. Ikaw yung nasa labas ba kanina? O yung nandito kanina?
Pare-pareho lang kayo may tattoo eh. Yung vlog namin ngayon si Chabit. Ikaw ba, suportado ka dyan pagka nag-rally ng mga kabataan? Kasi nananawagan si Chabit Singson, mag-step down daw si PBBM. Pangalawang panawagan niya, mag-rally ang mga kabataan. Okay, lumabas. Dahil laganap daw ang korupsyon. Ngayon, pangatlong panawagan niya ay bumaliktad ang military. Dahil sumuporta sa panawagan niya at saka sa mga estudyante dahil kapakanan at kinabukasan daw ng mga estudyante na mga bata ang kanyang panawagan. Sang-ayon ako dun. Sang-ayon ka dun. O, ilan bang anak mo ate na nag-aaral? 4 po. 4? Oo. Meron ng may asawa, wala pa? Kapakanan ng mga bata? Meron ng may asawa, wala pa? Meron po isa. Oo. Ay bakit naman talagang suportado mo ang panawagan ni Chabit Singson? Bakit naman? Para mabago yung Pilipinas, hindi puro kurakot. Gusto ko Naalala mo yung pinatalis kay Chabit si Erap? Si Chabit din ang utak noon? Oo. Oo. Maganda Tingin mo, nagbago ba yung Pilipinas noon? Nung kay Erap? Oo. yung kay Erap po. Tapos ang pumalit si Gloria Macapagal Arroyo. Nagbago ba yun? Tingin mo lang. Tingin mo lang naman yan. Medyo. Medyo. Thank you po ate. Medyo hindi naman lahat eh. Medyo lang. Okay lang tanongin. Ang solusyon ngayon sa Pilipinas, Okay, palitan ng presidente, sabi mo. Sige. Gusto mo eh. Basta tanggalin lahat ng kurakot kahit hindi babae yung presidente. Basta yung mga kurakot. Anong gusto mong parusa dun sa talagang mapapatunayan na kurakot? Kapunin? Kapunin o ano? Ipako sa cross? Ayaw mong kapunin muna? Hindi, pako muna sa krus. Pako sa cross bro. Pag kinapong kasi tatanggalan ng ano yan eh. May pagkapon para kang patay. Oo. Wala naman. Ate, thank you. Sige po. Dito na tayo kay ate. Ateng maganda. Lambing kami ate. Nanay, okay lang maglambing kami sa iyo. Segundo lang to. Isang tanong lang ito. Ano po yung hawak mo? Kaldero? Chabit Singson. Kilala niyo si Chabit Singson? Okay. Governor yan. Former governor ng Narbacan, Ilocos yan ha. Ilocos Sur. Okay. Ngayon meron siyang panawagan. Alam mo ba ang panawagan niya? Sasabihin namin sa iyo. Ang panawagan niya unang-una, mag-step down, bumaba si Marcos sa pwesto. Pangalawa, lumabas ang mga estudyante para mag-rally. Okay? Pangatlo, bumaliktad ang military, huwag nang sumuporta kay PBBM. Dahil laganap daw ang korupsyon at kung sakaling bumaba ito si PBBM, siya na daw ba? ay siya na daw ang presidente. Hindi. Siya, kumbaga sa kapakanan daw, kinabukasan daw ng mga bata ang nakasalalay. Pabor ka ba doon sa panawagan niya? Hindi. Hindi ako pabor. Bakit naman? Kasi kailangan pa rin siya ang mga gawin para sa eleksyon. Gawin pa rin yung proseso. Oo. Hindi yung mag-rally. Mag-step down. Kung sakali man. Kung wala nga pong planong mag-step down, kaya nagra-rally. Hintayin natin ang 2028. Kailangan meron ng mga hindi ba nangyari kay Marcos noon na rin, tumakbo rin sa Hawaii. Sa Hawaii. Ngayon, baka maulit daw yan. Kaya kailangan wag na maulit. Wag nang maulit. Hindi yan supportable. Pero yung ano yung masasabi mo sa malawakang korupsyon ngayon, yung sa flood control? Pare-parehas sila, nagkakasabuatan sila. Sa tingin mo ba si PBBM, siya ang ulo diyan? Alam niya yan? Sa tingin mo lang ha? Opinion mo lang? Alam niya kaya niya yan? Kung hindi niya alam, paano niya na... Huwag kasi kayo magsabuatan dyan. Kayo naman kasi kasabuatan para kayo eh. Oo. Okay rin, nagkakasabuatan sila eh. Sabuatan sila eh. Mahirap yung sabuatan ate? Ito ate, para mapanood mo yung video sa'yo. Huwag ho kayo magsabuatan dyan ha, sabi ni ate. Okay po, thank you. Sige po. Pareho tayo ate, tingnan mo. 3 sa akin, ayan. Okay, thank you. Ayun, bro, nakita ko na. Storage full. Hindi ka nag-delete, bro. Eto na, mga kaibigan, mga viewers, Sige na, bro. Okay ka lang ba ate interviewin? Busy. Kumusta? Eto na mga kaibigan, eto na. Hello ate. Kawawang cowboy, white cowboy, dinalaw po kayo. Sino pang malakas ang loob na interviewin? Kanina pa kayo naantay. Pero ang pinipili po namin yung namumulang tuka. Ayun, dito namumula. Namumula rin yung tuka niya. Ikaw ate. Unahin niyo muna si Beth. Si Beth. Ayan, kanina pa kayo nihintay niya. Political science yan. Pulisay po ito si ate Beth. Saan po kayo? Okay. Nandito po. Anong pangalan ng grupo nyo?
Sa tingin ko po na-interview na namin ganung nakaraan. Pero wala pa kaming uniform noon eh. Ayun po si La Suerte TV. Bro, okay na ba yung ano mo? Oo po, kasi white cowboy. Sa education, Department of Health. Ano po ang topic natin? Okay, ito ang topic natin. Kilala niyo po si Governor Chavit Singson, yes. Former Governor Chavit ng Narbacan, Ilocos Sur. Okay, meron po siyang panawagan, ano? Ate, yan, tumingin ka na. Meron siyang panawagan kay PBBM mag-step down. Okay? Oh, hindi po. Isesend ko na lang sa kanya yung video. Full memory. Ano po ang question natin? Ito po, wala pa po sa question. Ini-explain ko muna po sa iyo kung ano yung panawagan ni Chavit Singson. First, panawagan po niya ay mag-step down si PBBM. Okay po. Pangalawang panawagan niya, lumabas ang mga estudyante para mag-rally. PBBM. Si President Ferdinand Marcos. Okay po. Bongbong Marcos. Pangatlong panawagan niya, tiwalag. Umalis ng suporta kay PBBM mga military. Pabor ka po ba dun? Ang tanong namin, pabor ka po ba dun sa panawagan ni Chavit Singson? Dahil iniisip niya yung malawakang korupsyon ngayon, yung mga kabataan. Panawagan? Gagawa tayo ng panawagan for the President? Panawagan ni Chavit Singson yan. Ang content namin ngayon. Tungkol sa panawagan yan? Oo. Na mag-resign siya? Oo. Unang panawagan niya, mag-resign si PBBM. Para mag-resign siya, pangalawang panawagan niya, lumabas ang mga estudyante para mag-rally. Halos everyday rally. Pangatlong panawagan niya, bumaliktad ang military. Yun ang pinakamatinding panawagan niya. Ngayon, ang tanong namin, pabor ka po ba doon? Hindi. Asan ba ang loyalty ng ating mga kapulisan? Yan, yun nga po. Sige po. Men in uniform, in other words. Yes. Diba? They have to protect the Filipinos. Yes, the Filipinos. Not the corrupt politician. Yes, politician. Sana yung sinabi po ni Cara David, magkatotoo. Parang natatandaan ko po yun. Lahat ng korap mamatay na. Yes. Diyos ko. Yung wish na Alam niyo po kung sino yung nagsigunda dun sa panawagan ni Cara David? Si Bishop Sok Villegas. Sino? Bishop Sok ng Bataan. Kilala niyo yan, hindi? Dating bishop ng EDSA Shrine. Pamilyar. Yeah. Sound pamilyar. Okay po. So, ano po yun? Ano po yung maidadagdag nyo? Bro, ang ganda na sagot ni Mama. Ano po talaga ang talaga ang purpose nito? Para iparating ang hinaing ng tao? Purpose ng video namin? Yeah. Para po mapanood ng unang-una dito ng sambayan ng Pilipino kung ano yung mindset ng tao. Yan. Ano ang gusto nila? Yes. Pagbabago. Yes. Kasi for 3 years and going to 4 years, 3.5 years ago, nagiging worse tayo. Okay, Sobra. Sobra po. Sobra. Sa ano pong aspeto? Hindi namin nararamdaman kasi we still have work. May hanap buhay pa kami. Pero what about those people, less fortunate one? Yes. Oo, tama. Naiintindihan po natin yan. Yung kagustuhan ng isang cabinet member niya, Finance Secretary, Pistel Recto? Oo. Ano po masasabi mo sa kanya? Mag-resign. He's not a good economic advisor. Marami pong nagsasabi. Gusto niya dagdagan ng tax? Para ano? Tapos sasabihin niya, sabi niya, hindi kayang ikuha ng expenses. Hindi kayang i-sustain ng government. Other solutions, hindi para taasan ng tax ng tao. Ninakaw na nga, di ba? Naubos na nga yung pera eh. Sinabi niya yun? Ninakaw na, naubos na yung pera. So bakit tataasan mo? Much better, bawasan ang manpower. Isa yan. Bakit po kaya ganun ang pananaw ni Ralph Recto ever since na siyang nasa finance? Kasi kung good economic advisor ka at ang puso mo nasa taong bayan, hindi mo gagawin yon. Kasi kahit sa mayor's permit namin dito, second 24, 25, tumaas ang tax namin, ang binabayaran namin mayor's permit. But I don't know the structure, financial structure, kung merong bang portion ang tax ng Manila sa national government. That is one I want to know. Kasi kung may portion, kasi dati po ako financial sa isang company. CDCP and the other construction ng yung PNCC. So ang gusto nyong malaman kung merong connection yung local sa national. Yes. Dahil tumaas naramdaman ninyo. Bilang kasi babalikan po namin kayo, aalamin namin yan. Andain namin, tataasan ni Recto ang tax para ano?
Kasi hindi nga daw kayang i-sustain ang expenses, operational expenses ng kasalukuyang gobyerno. So there are other solutions, hindi para itaas ang tax. Tama It po. is not the Ayan po, solution. Secretary Recto, sana po mapanood mo itong ang sahod nilang milyon-milyon. That's one. video na to at medyo po yung sahod nilang medyo bawasan. Opo, medyo matauhan po kayo. Power, isa yan. What other expenses? I don't know kung ano pa expense. Confidential fund, bawasan nila. Everything should be deducted. Yung pong confidential fund ng 2025 ng ni PBBM, wala daw pong natira sa aid I am talaga. in favor to the call of Governor Simpson. Yes, of course. Okay. Ayan po, sa lahat po makakapanood ng video nito, ito po si ate. Paunahin yung vested personal interest ni Governor Simpson. Ang kanya, nakikita na niya yung talamak. Sobra. Sikat na ang Pilipinas sa #1 corruption sa buong mundo. Pero yun po sa latest survey, pantatlo pa lang tayo. Pangatlo. Nepal po, saka ano. Pero dito, sa Nepal, siguro hindi naman ganun ka, pero kasi dito sa Pilipinas, dahil taga rito tayo, nararamdaman din ang OFW, yung bigat. Yung bigat ng ating meron na po pala ate. Ano pa po yung gusto mong idagdag dito sa panawagan ni Chavit Singson dahil kayo pabor? Mag-resign muna si Recto. Number 1 si Recto. Mr. Batman. Batman ang tawag mo dyan. Bataxman. VAT. Yes. Batman. Kasi meron na tayong IVAT And I heard may plano silang ipatanggal ang IVAT. At ang ipapalit nila ay? No, siguro pag-aralan ng economists, those people who are really economists, yung siyang makakatulong sa structure ng ating financial. So yan po ang unang-unang ika nga masasabi. Mag-resign si Recto, tapos pangalawa po ano? Depende rin kasi sa plataforma nila. Kung may mga hidden agenda, hindi natin kayang anuhin yun. Okay. At ang inaano ko lang, let's be true naman. Yung kumpara sa taong bayan, tama na, sobra na. Talamak na kasi dito kumikita kami kahit papano. Pero ang totoo lang, hindi kami isingit ko po ito ate. Ano po yung masasabi mo dun sa billions of corruption sa flood control ghost project? About Rimulya? No, wait. I don't like him. Nagkakaso ang anak niya sa paano sa drugs. Yeah. Tapos siya rin po mismo, ito po siya rin po mismo, meron din siyang kaso. Yung nasa PDEA, pinatanggal niya. Nagtatrabaho yung mga tao. Sino ba yun? Tapos patatanggal mo yung trabaho. And another issue, merong mga ilang military man in uniform na nagpaplano ng alam mo na, ganon. Parang nagkakakonsensya na. So, they plan to remove the pension. Wala silang karapatan. Pinaghirapan ng mga tao yan. Bakit? Pera bang galing sa bulsa nila ibibigay? Hindi Tumambyo po sila ngayon. Hindi naman daw po sinasabi yun. Plano lang. But then, the plan must not be implemented. They should, lalong aal sa taong bayan. That is... Kasi nagsalita na din po yung mga retired general about that. Kasi yan lang yung ika nga pinagkukunan nila. Kasi may mga hidden agenda sila. Kasi po ang nangyayari para sa amin lang kami mga vlogger parang nangyayari ngayon, once na talagang medyo yung komento mo sa administrasyon ngayon pag nag-comment ka ng medyo madiin at saka yung tatama sa kanila, ika nga yung talagang tatama sa buto nila yung sa pakiramdam nila medyo lalaki yun, babanatan ka. Sana tama na. At yung dapat managot sa pagkawala ng pondo. Sana parang yung mga witnesses natin, bigyan naman nila ng karapatang maging... Nagsasabi sila ng totoo Bakit babalik ta rin na ibang vloggers? Hindi dapat ito. Para-para tayong Pilipino, para-para tayo magpapatayan. Ano to? Darating ba yung oras sa kailangan ba tayo mismo yung mag-aaway, maglalaban-laban? I still believe may puso pa rin ng Pilipino. Pero correct. Sana. At ang tanong, mayayaman na sila super yaman na. Pero bakit hindi pa sila na-satisfied sa kanilang pera? Ganun daw po siguro talaga, I don't think so. Wala silang kasiyahan. Merong isang bagay. Bakit? Meron kang dana ba silang busileo para sa mga pera? Sa tabi ng puntod ng libingan nila, katabi nila yung pera? That is not
Biruin mo, katulad ni Romualdez. Katulad ni Romualdez. Si Martin yan ha, Martin. Binili niya. 3 aerospace, billion ang, yung isa 2.2, 2.1. Tapos sila ng bahay niya sa Forbes Park. 10. 8, 10, 12. I don't know. Pero, ano gagawin mo dyan? Diba? That is too much. Hindi na dapat. Ate, alam niyo po, babalikan namin kayo. Sobrang napakarami yung alam talaga. Sana tigilan na nila. Final words na lang po, final words. Yun, ituloy niyo po yung tigilan. If they started the investigation in public. So hindi ka believe dun sa ICI na investigation ngayon, closed door. Kaya nga mali eh. Mali. Ayan na INC ha. Tama ang sinabi ng aming tagapamahala na maging open in public. Correct ka hindi dyan. Dapat patago. Ayusin nyo naman po. Anong masasabi nyo naman po? Ito, last question ko na ito. Anong masasabi nyo dahil itinigil ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Papunta na dun sa mataas ngayon. Nung pumalit ito si Lacson, napunta sa mga dilis. Nung kay Marcoleta, pataas ng pataas. Yung mga nabubulgar na mga sangkot. Ngayon, totally inalis na. Actually, kahit hindi na dumaan sa ganyang investigation, alam na natin kung sino ang puno. Oo. Pero ngayon nga... Kikilos pa yung mga yan kung walang basbas? Merong insertion. There are lots of insertion. That is too much. Hindi dapat. Magkaroon naman sila ng takot sa Diyos. Sana nga pag lumindol, sana sila na lang ang kuhanin ng buhawi. Naku, pang nagkataon, tatama yung wish ni Cara David. Wag nilang antayin. Bernardo Carpio, ikaw ano ka palindol? Lindolin mo, yung mga kurap dyan. Ate, thank you very much ha. Ang galing po ng inyong kapaliwanagan, ano? Ayan po, mga kaibigan. Opo. Kaya lang, mas uubos na po yung oras namin. Senior citizen ako, pero taxpayer pa ako. Pero ano nangyayari? Yung pinangako niya, pag-upo niya, wala rin. Wala. Tapos, when it comes to this, sinasabi niya na mga unused funds sa flood control, gagamitin sa ayuda. No way. Magiging way pa rin yan para sa corruption. Yes. Ang politiko, kanya-kanya ulit. Hindi, basta po unprogram, automatic na yun, corruption yun. Pero kasi dapat ang pundo na malaki, ipinoprogram, hindi unprogram. Tapos ang laki ng pundo. Sumobra ang devil spirit sa katawan nila para maghangad na sobrang pera. Share naman. Tama talaga yung tama po talaga yung tukso. Kaya nagagalit ang Diyos sa atin dahil sobra na yan. Kasi ang ugali ng Pilipino ganyan, mga sarili. Opo. Ate, well, thank you very much po talaga. Thank you. Thank you po, thank you. Short video. Ano pagkaiba ng magnanakaw na politician sa mga ordinaryong magnanakaw? Sana po makarating ang ating makakarating po ang video nyo. Kahilingan na tumigil na, tama na. Stop the investigation. At yung sa sinasabing operational expenses, tanggalin ang ICI. Ilang million ba ginagastos dyan? Para pagtakpan din ang mga korap. Yun ang nga po. Naku, natumbok mo ate. Natumbok mo. So yun talaga ang pinaka-point nun. Thank you. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, medyo tumagal po kami kay ate, pero napakaganda po kanya ng explanation, marami siya, full sci graduate, so talagang, pero pwede na siya mag-law proper. Ayan po. So dito po namin tinatapos itong aming pangalawang video, and sana po ay maliwanag. Yung pong mga tinutukoy dyan lalo ka na, Secretary Ralph Recto, ayusin mo naman po yung performance mo. Dapat lahat, pati yung pati yung nagbibiting na DPWH, open sa public. Saka